Good day mga kapaso. Ang iyong video na matutunghayan ngayon ay ang ating first attempt ng ating sterile na variety ng dragon fruit na Australian Golden Isis. Yan pong napanood sa video dyan. Yan po yung una niyang bulaklak na atin pong na-pollinate ng old pollen na naka-freezer na kinuha pa natin sa previous na season. Ginawa ko yon dahil nag-prepare ako na nitong season 2023 ay magbubloom na yung o magbubulaklak na yung aking sterile na Isis. Kaya sinubukan ko ang first attempt natin, pinulinit natin siya ng frozen na pollen. So hindi ko alam kung gaano ka-effective, pero dyan makikita natin kung ano po naging resulta ng pollinate natin. Kasi nga itong variety nito, sabi ko nga sterile, kailangan niya ng fertile na pollen. Sa ibang variety fertile siya na kukunin natin doon at ililipat o ipopollinate natin dyan sa bulaklak niya. So napollinate na natin after 3 days. Success ba or failed? So ayan po siya guys, after 3 days mukhang okay pa ang itsura niya dyan. So medyo wala pa tayong nakikitang symptoms ng pagka-abort niya, no, o pagka paninilaw o hindi siya natuloy, no. So sa stage na yan, I'm hoping na mag-successful nga yung ginawa natin na gumamit tayo ng frozen na pollen. So ginawa ko, nag-antay pa ako ulit ng ilang mga araw pa kasi 3 days is not enough na ma-prove talaga natin na talagang kung mag-successful nga yung cross-pollination natin o hindi. So tingnan natin guys kung ano magiging resulta after 7 days. So after 7 days nga mga kapaso, ito po yung naging resulta ng ating first attempt ng cross-pollination. At nakita natin yung isa na nilaw. So medyo tagilid na tayo dyan. Yan, nakita natin kung gaano siya kadilaw, no? So, kailangan talaga natin ng 7 days at least para malaman natin kung success or failure yung ating cross-pollination ng mga sterile variety. Pero yung isa niyan guys, mukhang naging successful naman siya. Yan, no? Hindi siya na nilaw. Actually, yung na yan, yung bulaklak na yan, naging bunga talaga yan. Kaso lang na-harvest ko yan, kaso lang hindi siya na well-developed. Meron ako isang video dyan, nag-harvest ako. Talagang siya, hindi siya nag-develop. Kaya wala siyang lasa at hindi siya lumaki. Kaya yung isa na nahulog kanina na nanilaw, after 2 days, 7 days plus 2 days, 9 days, nahulog siya. Ayan. Yan ang kanyang sanga. Saan siya na lumabas ang bulaklak. At yung isa, yun nga, ang sabi ko nga, I'm hoping noon na akala ko ay mag-successful siya, pero hindi talaga siya nag-well-develop dahil siguro sa pollen na ginamit natin. At dito naman guys, sa video ito po yung ating second attempt na tayo po ay nag-cross-pollinate uli ng mga second wave niya na bulaklak dahil nga na-abort yung isa natin nung una, no? Tapos yung isa diretso siya pero hindi siya well-developed. Pero sa second attempt natin, yan nakikita nyo sa video, lumaki at talagang na well-developed ang kanyang bunga. At ang ginamit natin na pollen dyan, yung fresh. Kasi may kasabay na siyang nag-bloom na fertile variety. So ayan, nakita natin na maganda at nagkaroon tayo ng dyan na 4 na bunga, no? So ayan po yung dalawa na nakikita natin sa video ngayon. Na yun po yung kalalabasan. Pagka successful yung pollination mo at fresh ang pollen, talagang mabubuo. Ito nga, dalawa pa siya, diba? Twin. So nakita natin na napaka-successful at lumaki sila. At yan, didilaw pa lang niya dyan ng mga 2 days. Dyan sa video na yan. At nakita natin na maganda po ang kalalabasan pagka fresh na pollen talaga ang ginamit natin. Saka ma-pollinate po siya ng maigi by doing a hand
manual pollination, ano. So, success po tayo dyan sa second attempt natin. Naging successful nga yung ating cross-pollination sa ating golden Isis. At dito sa video ito mga kapaso, ito po yung time na hinarvest na natin yung ating second attempt ng ating cross-pollination ng sterile nating variety na Isis. So kung nakikita nyo, talagang maganda ang kanilang bunga. Ayan, dinawakan ko at inalog-alog. Ayan, palatandaan na ready to harvest na po siya. Ibig sabihin, hinog na yan pagka gano'n. Ayan, so in-harvest natin yan. Kasabay ng mga pula din na kasabay niya nag-bloom. So sinabay natin silang in-harvest. Ayan po, sa batya. Nakita natin yung mga pula. At kasama itong mga dilaw na i-harvest natin. So napakaganda guys na maging successful lang ating mga ginagawang efforts para mapagbunga yung mga sterile na variety. Alright? So mga kapaso, ang next video na ating matutunghayan ay yan po ang patungkol sa ating third na cross-pollination ng ating sterile variety na golden Isis. At ngayon guys ay dalawa lang sila, pero napakalaki nila guys. Makikita natin dyan sa video natin. Ayan po, super laki nila. Pagka sinama mo yung weight nilang dalawa, aabot yan ng mahigit 1 kilo. Kasi po, ang bigat talaga guys tsaka malalaki talaga sila. So, napakaganda at naging successful po yung ating cross-pollination sa ating sterile variety na yan. Kaya ang title nito ay Twin Golden Isis. So, yan mga kapaso, napakasarap sa pakiramdam. So nakikita nyo guys, at yung red na yan, dan tayo kumuha ng pollen na pinulinate natin doon sa sterile na dilaw, at yun po ang naging resulta nila. So ready na ba kayo guys? Ianda nyo na yung sarili at tayo po'y mag-harvest na ng ating twin na golden Isis. Alright mga kapaso, wow! This is the third wave pa lang kasi first fruiting niya ngayon. At ito guys, ang una nating wave nung nakaraan, yun yung nagtry tayo ng pollen na naka-frozen. Pero ang isa na tuloy pero hindi nag-develop ng maigi. Pinakita ko rin siya sa video nung nakaraan na hindi nag-develop, hindi siya lumaki at saka walang lasa. Yung pangalawa, naka-harvest tayo ng 4 at ngayon naka-harvest na tayo ng 2 sa third wave niya, no? At napakalaki guys, mahigit 1 kilo yung dalawang ito. So since may maganda i-harvest na dito, kaso lang mahirap harvest na natin. Dito na lang natin putulin guys. Ayan Ayan. Ayan. So nakita nyo guys, napakalaki ang kanyang bunga. Alright mga kapaso, thank you for watching and see you next video. Bye bye.